Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Amen. Magandang gabi, Bale, Wilson. Tony, good evening. Amen. At good evening rin sa dalawang nagagandang co-host natin Amen. na nakarating ngayong gabi. Yes, sir. Sister Ara, good evening. Sister Evening Rona, po. good evening. Amen. So sa pagkakataon pong ito, sa lahat ng mga early birds na nanonood po sa atin ngayon pong gabi, we are praying na ang bawat isa po sa atin ay patuloy sumubaybay sa ating pong programa. We are praying sa bawat members po ng Team Preparation ay makapag-tune in. Kaya sa lahat ng mga members mamaya, titingnan natin kung sino yung mga nakakapanood. And of course, gamitin po natin yung pangalan ng ating po mga grupo na meron tayong gamit na hashtag and mamaya ay babatiin po namin kayo. But before that, before we will proceed in our program tonight, bigyan po muna natin ng pagkakataon na bumate yung mga nagkagandahan nating mga co-hosts. Yun. Sister Ara, Sister Rona. Amen. Take it Ma'am away. Ara. Yun, magandang gabi po sa inyong lahat. Team Preparation! Ayan, ngayon po ay nandito na naman tayo sa ating programa ngayong gabi. At kaya naman inaanyayahan na namin lahat ng grupo natin sa Team Prep. Manood na po tayo. Sa ngayon, meron tayong 31 na Facebook Live viewers. Kaya i-share lamang po natin ang link para marami pa po ang maabot sa ating programa ngayong gabi na The Preparation. At syempre, hindi mawawala dyan. Nababatiin mo natin, sir, ang mga grupo natin sa Team Preparation. Yes, Unang-una na ma'am. dyan, sir, ang aming grupo sa Team Fearless. Of course, andyan yung leader namin, si Sir Emilio. Wala sa Nanibago grupo bigla. namin. Nagpapabati siya, sir. Sabi niya, ma'am, batiin niyo kami, ma'am. Tapos, ganun din po sa grupo ng Team Yun. Steadfast. Kitang-kita ka. Sa pangunguna naman po ni Sir Dave. Ayan. At sa Team Purposeful, sa pangunguna ni Sir Alfonso. At sa Team Patience, sa pangunguna ni Sir George. At syempre yung mga nagagandahan, nagagwapuhan nating Team Preparation nandyan. Kasama po natin ngayong gabi. At syempre, gayon din po kasama na natin si Ma'am Noyce Navarro, Team Nanay, si Sir Sam Taganile. At ganon din po, si Ma'am Joanne Terencio. Hello, Ma'am Joanne. Si Sir Luis Amen. Austero. Si Sir Brother Luis. Edward Rabino, si Ma'am Helen Kapundan, si Ma'am Eugene Mendoza, si Sir Joe Albert Golingoy, at ganoon din po si Sir Rodrigo Tapia at si Ma'am Eileen. Good evening po. At ganoon din po kasama natin si Sir Ronel mula po sa Tarlac. Good Amen. evening po. Brother Ronel, At sir. si Sir Renante Bayubay. Good evening Amen. po. Si Ma'am Margaret Jane. Good evening. Si Ma'am Blessy May Geronimo. At ganoon din po, kasama rin po natin si Ma'am Genevieve Balbuena Gaa. Hello, Ma'am Amen, Ma'am Genevieve, and Genevieve. congratulations po. At ganoon po si Ma'am Jeneline, yes po. Si Ma'am Jeneline Mandioya. At syempre si Ma'am Flor Solomon. Good evening po, Ma'am Flor. At ganoon din po, kasama natin si Sir Juan Joel Galvez Tandoy. Good evening po. Pastor At Joel, sir. si Sir Dennis Rio Florido at syempre si Preacher Sam Derilo. Kasama na po natin ngayong gabi at si Ma'am Gretchen Baunsit. At syempre muli magandang gabi po sa inyong lahat. At yung iba, syempre babatiin din po ng ating magandang host na si Ma'am Rana. Yung- Ayan. Amen. Kaya salamat, Songbird. At una ko nang babatiin yung gwapong leader natin ulit. Of course. Brother Yun. Emil. Yan Ayan, na, yan. binati ka na namin. Baka gusto ah. mong umiti. Kitang-kita ka sa camera, oh. Of Yun. course, ang mga Team Prep na kasama natin ngayon, live viewers Amen. natin, sir. Ayan, nahiya yung aming leader eh. Maraming live viewers ngayon. Yes, Yes, sir. sir. At mga Team Prep pa, kaya masayang tingnan, magandang titingnan dito sa loob ng studio natin, sir, na makikita na lahat Yes. sila ay merong masayang-masaya. Ipapa-shoutout daw niya si Ma'am Carmela. Nandito na. Wag kang Ay, mag-alala. talaga, ay pambira. Nagpa-shoutout Yun. pa. At of course, sa West Bank family, ang Ascom Boys and Ascom Girls na masugid na nanonood po. At ang ating mga viewers ngayon sa Team Fearless, kasama natin si Ma'am Yani Lacson. And of course, si J.R. Louie Ruiz. Good Yes, evening, sir. Sir Louie, J.R. good evening. At sa mga nagtatanong, nasaan yung isang maganda dito? O, Nasan ba? Meron ba? Meron. May Meron. tatanong ba? Yes. Meron, sir, meron naman, meron sir. naman. Yun ang kailangan nating Kaya update. sinasagot ko na, sir, na wala siya ngayon. Yun. At sa lahat po ng viewers ng si Daniel Gutierrez pala kasama. Hello, sir. Shout out po dyan. Masugi din po to na nanonood sa atin, sir. At Amen. sa lahat po ng mga leaders na nandito. At
lalo na nga sa mga team prep natin. Dahil team prep, gabi nyo po ito, huwag kayong mawawala at manood kayo para marami kayong matutunan na magagamit someday. At hindi lang someday, ngayon Amen. pa lang, pwede nang i-apply. Yun. Amen. Maraming salamat, Ma'am Rona. Sir, we sir. Sa mga kasama ko sa Philippine Navy Naval Inspector General's Office, shout out to all of you na nabigyan ng link. Pass the link sa mga kasamahan natin dyan at marami sa kanila wala sa aking phone book. Keep passing the link at ngayong gabi ay magpapatuloy tayo sa ating tinatalakay, Brother Tony, Yes, sir. about commitment. Importante ito, kailangan nating lahat ito. Regardless kung babae tayo, lalaki, bata o matanda, may asawa man o dalagat binata. Yun. Amen. Maraming salamat, Kuya Sir. So, sa lahat ng mga kagrupo natin ng team preparation, tinitingnan ko yung mga leaders eh. Yes, No, sir. siguro maya-maya makakapag-tune in na sila kasi medyo may mga pine-prepare lang sila eh. May Sir, dalawa. Mamaya maaga nandiyan na yan si sila. Friend Alfonso kanina pa. talaga? Oo, Yan, baka oo, hindi lang bihira. makita. Nandyan lang yan sa palipaligid at nanonood po yan. Kaya sa lahat ng mga kagrupo natin ng Team Fearless, sa pangunguna po ni Sir Emilio, sa Team Steadfast, sa pangunguna po ni Sir Dave, Team Purposeful, sa pangunguna po ni Sir Ponching, and last but not the least, sa Team Patient, sa pangunguna po yan ni Sir George Arcete. Manood na po tayo ng programa nating The Preparation. Alright, so we are blessed tonight, Sir Roy. Dahil ipagpapatuloy po natin yung ating pong topic, all about commitment. Alam mo, Brother Tony, bakit, alam mo, nakailang baka isipin natin mga taga-subaybay, ano? Yes, sir. Since January, dito tayo nakafocus eh. Yeah. Pagbungad ng taon. Sapagkat importante ang commitment sa mag-asawa. Totoo yan. Importante sa babae ito, importante sa lalaki ito. At dahil importante ang commitment, Brother Tony, sa pag-aasawa, it is too late to teach commitment after the wedding. Doon pa lang. Too late yun, too late, too late. Yes, sir. That's why minamabuti natin na maaga pa lamang ay ini-inculcate na natin sa pag-iisip ng ating mga kabataan about commitment. Hindi yung commitment sa asawa o wala ka pang asawa, boyfriend, girlfriend, di tayo niniwala dyan. Commitment can be practiced, can be learned, can be applied at a young age Yes, sir. sa mga bagay-bagay na ayon sa edad ng ating mga kabataan. And anumang edad nila, wala ibang mas magandang commitment, yung binabanggit natin, Brother Tony, Yes, sir. our commitment to God. Amen. At diyan That's it. mag-uumpisa ang lahat. Amen. So at a young age, sabi nga sa Proverbs 22:6 yun, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Sa makatuwid, bata pa lang dito sa church, ay tinuturuan natin about commitment. Iba't ibang aspeto, yung commitment to God, manifested by your commitment to the church. Attending Sunday service, umaga, hapon, Wednesday prayer meeting. Commitment in tithes and offerings. And yung mga simpleng bagay na yan, pag natutunan ng kabataan ito, it will spread to other areas of their life. Hanggang sa sila umabot sa age na sila mag-aasawa, alam nila paano maging committed. Ano yung commitment? A strong desire na i-prioritize mo, dito lang nakatuon ako, nakafix ako dito. Last week, Brother Tony, Ara, and Sister Rona, napag-usapan natin yung pag ang tao ay may commitment, committed siya, hindi siya double-minded. Yes, sir. Yun. Amen. Pag single-minded ka lang, you are stable. Sapagkat sabi ng Bible, Brother Tony, sino yung tao na unstable? Double-minded. A double-minded man. Yeah. And nagbigay ito ng illustration. Actually, simpleng illustration nga lang to eh. Di ba? Yung poste. Na pag sinabing committed, ibig sabihin, nakabaon ng malalim, matibay ang pundasyon, steady siya, firm. Pag hindi ka committed, yan ay parang isang poste na mababaw ang baon, mahina ang pundasyon, gumigewang-gewang. Ikaw naman ngayon ang babae. Babae muna. Pero Sa babae, applicable to babae sa muna. babae at lalaki. Mm. Applicable sa dalawa to. Babae muna. Paano ka maging matahimik ka sa buhay mo? Maging maayos ang buhay mo, na may direction ka sa buhay mo. Kung ika nga, yung inangklahan mong poste, mababaw ang pagkabaon, mahina ang pundasyon, pagalaw-galaw. That's right. Kung doon ka umangkla, doon ka sumabit, edi pati ikaw, pagalaw-galaw ka rin. That's right. Little wonder. Alam mo, nakakaawa yung mga misis. Ito lang, ako'y naawa sa mga misis, Brother Tony, na nung sila ay dalaga, ang ganda-ganda ng buhay nila.
Di ba? Yung bang parang walang problema ba? Di ba? Yung fresh siya, pupunta Sige sa sir, sige school, sir. Ano yung pupunta muna? sa Yan, sige sir. trabaho o sa Yeah. church. Blooming daw, sir. Yung bang ang ganda ng buhay niya. Mm. And then, para bang kung makita mo lang siya, maisip mo na kagad na ito, mukhang magandang kinabukasan ng babae ito. Yeah. Di ba? Dalaga pa yun. Doon Kuya talaga sir. siya, Yes, sir. Brother Yes, sir. Tony. Ngayon, siya ay nakapag-asawa ng isang Mm. lalaki na sabi ko nga kanina, mababaw ang pagkabaon, Naku po. mahina ang pundasyon, hindi man lang semento, hindi man lang bato o lupa, buhangin. So sa makatuwid, ang kapitan niya na angkla niya, na pangasawa niya, lalaki na unstable, na walang commitment. Yeah. Alam niyo ba, Tony, parang rosas na ang ganda-ganda sana, yung rosas sana na ang ganda-ganda na biglang habang tumatagal, dumadaan yung panahon, nalalanta dahan-dahan. Mm. At makita mo ang babae, 25, 30 years old, pero pardon my term, pero biglang ang tanda-tanda na tingnan, na stress ang mukha, hindi maayos ang kanyang sarili. Bakit? Ang kanyang inaangklahan, mahina. Yeah, that's Ano right. ang maging effect sa buhay niya? Hindi niya maayos ang kanyang buhay. Hindi maganda ang takbo ng buhay niya, hindi diretsyo, Totoo yan. hindi siya maano. And then, masagi mo lang ng konti, magre-react. Madaling magalit. Madaling uminit yung ulo. Yeah. And imbis na ang magpapatahimik sa kanya, ika nga mag-stabilize sa kanya, Brother Tony, ayaw na angklahan niyang poste, hindi siya ma-stabilize. Bakit? Ang inangklahan niya mismo, unstable. Yan ba ang gusto ng ating mga kababaihan sa buhay nila after they get married? Amen. Ang ganda nun ng hamon nyo, Sir Roy. Yan ba ang gusto mo, babae, na nais mong mangyari sa buhay mo, na ikaw ay magbibigay ng tiwala sa isang lalaki na unstable? Yun. Sana nakita po ng mga kabataan po natin, especially sa mga kababaihan, alam niyo, actually hindi lang naman stress yung maibibigay sa isang tao pag ikaw ay nakapangasawa na yung asawa mo is very unstable. So totoo lang wala kang kapanatagan. Yeah. That's the word. Yeah. Wala kang kapanatagan, babae, kapag ang iyong asawa ay unstable. Sigurado yan na ganyan ang mangyayari. Kahit sino naman po di ba? Kahit tayo naman po, pag magtitiwala tayo sa isang tao, gusto talaga natin firm yung kanyang desisyon. Kaya nga tayo minsan gusto natin maging, kung tayo rin lang naman ay sasali sa isang grupo, gusto natin maayos yung leader. Yun. Di ba? Oo naman. Kahit sino naman kasi we are trying na makuha natin yung influence na maituturo sa atin. So ganun din sa pag-aasawa at pagpapamilya, ano kaya ang influence na maibibigay sa atin? Ikaw, babae, ay pambihira, Sir Roy, hindi influence Hindi influence. Problema Hindi ka panatag. Hindi ka panatag. Alam mo, sa totoo lang, Brother Tony, mas naaawa ako sa babae na ganon Yes, sir. kaysa lalaki na nakapag-asawa ng babae na unstable. Because as the head of the family, ang lalaki ang binigyan ng papel, ng role, na maging leader ng pamilya. Ibig sabihin, pag leader ka, kahit na unstable ang followers mo, trabaho mo na ituwid mo siya. That's right. Hindi madali yun. Hindi madali. Pero bahagi ng leadership ng husband yan. Amen. To stabilize the wife. Mas nakakaawa ang babae pag yung lalaki yung unstable. Sapagkat hindi inherent, hindi plano ng Diyos na ang babae ang maging leader sa tahanan. Ngayon, kung unstable yung husband at yung babae ang dapat mag-stabilize sa kanya, nabaliktad yung papel, hindi biblical. Ako'y mas naaawa sa babae na nasa ganong kalagayan. Kaysa lalaki na ang kanyang wife hindi stable. Ang sasabihin ko dyan, lalaki, huwag kang magreklamo. Amen. Pinasok mo yan, that is your responsibility. Kung nahirapan ka, lumuhod ka sa Panginoon at manalangin ka. Amen. Ask guidance from God. Bakit? Leader ka ng pamilya. That's right. So I will have no sympathy sa lalaki. Bago sasabihin ko sa kanya, huwag kang magreklamo, lalaki ka Pinasok mo yan Di ba? Pero sa babae, Magpakalalaki ka. magpakalalaki ka. Ang parating sinasabi ni Pastor Brother Tony ni Owan, nananahimik ang babaeng yan. Pinakialaman mo, niligaw-ligawan mo. Yes. Ika nga, hindi ka pa sigurado sa buhay mo, nandamay ka pa ng iba. Hirap naman. Ikaw na lalaki, Yeah. wala kang direksyon sa biyahe Yeah. mo. Kumuha ka pa ng pasahero, transit pa. Di ba? Saan kayo pagtutungo? Sa bangin. So it's very important na yung stability ng leader Yes, sir. sa pamilya. Amen. And that
is on the shoulders of the husband, Brother Tony. Yes, sir. Kaya sa lahat ng mga kagrupo natin ng team preparation, sana na yung open po namin yung mind po ninyo, yung kaisipan po ninyo na hindi biro yung pagpapasok sa buhay pag-aasawa. There are times na akala natin, ganun-ganun na lang, napakababaw lamang po yung kaalaman po natin. Kaya napakahalaga na napatuloy tayo na makapag-tune in sa ganitong klaseng programa. Katulad nga ng sinasabi natin, Sir Roy, maghanap tayo ng isang institusyon. Maghanap tayo ng mga programa ng gobyerno na makakatulong bago pumasok yung mga kabataan natin. Kung tayo man ang maghahanap, Sir Roy, nandyan eh. Di ba? Pag mag-aasawa na, sabihin na natin, pag nag-a-apply na ng Senomar, Sir Roy, nag-a-apply na ng application for marriage, doon pa lang makakapakinig ng tinatawag nating family planning. Too Which, late. It's Too too late. late. It's too late, Brother Tony. Yes, sir. Yes, sir. Kaya napakahalaga team preparation. Kung ako rin lang naman ilalagay ko yung aking sarili sa isang binata, ay ako maghahanap ako ng isang programa, isang institusyon na patuloy na magbibigay sa akin ng ideya, well, of course, wisdom na nanggagaling sa salita ng Diyos, na kung papaano ko gagabayan yung magiging asawa ko rin in the future. Napakahalaga nito, Sir Paano Roy. mo gagabayan? Yes, sir, Ibig sabihin, gagabayan. aabot ang punto, Brother Tony, na kailangan mo siyang gabayan. Pupunta dyan, sir. Pupunta dyan. Yes, sir. Kaya napakahalaga niya, na bilang isang lalaki, pag ikaw ay unstable, lalong-lalo na, ito, sad to say, team preparation. Karamihan sa atin, yung generation natin ngayon, very weak. Very weak. Very weak. Makaranas lang ng stress, makasaranas lang ng problema, napaka-easy na lang na mag-give up. Kaya dito sa programa natin, sa topic natin, when we say commitment, ito yung agreement natin sa Diyos eh. Check. Kaya tanong, team preparation, as we start our year 2025, tanungin natin yung mga kabataan natin ngayon, Sir Roy. What is your agreement to God? What is your commitment ngayong taon po Sabi ito? ng mga kabataan natin, meron palang ganun. Sir Roy, mag-aasawa na nga tayo ba? Mag-aasawa ko, bakit sa Panginoon muna ako magkukumit? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes. Panginoon pa rin kasi napakaganda po yung verse na sinasabi po ng Bible. Sabi po ng Bible sa Proverbs 16 verse number 3, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Kaya napakahalaga po na meron tayong dapat na bibigyan ng commitment. Team prep, kadalasan kasi ang unang-una nating titingnan sa tao talaga, kaagad tayo nais na makapag-establish ng commitment. Hindi naman masama po yun. Ang nagiging masama lang, pag na-bypass natin at hindi natin inumana yung Panginoon. Every decision na gagawin natin, team preparation, we will always see to it na yan ay guided ng ating pong Panginoon. Yan dapat ang magiging mindset po natin when it comes to your decision, team preparation. Kaya pag meron tayong guidance ng Panginoon, sigurado ang Panginoon din ang magbibigay sa atin ng wisdom when we decide, no, kung tayo po igagawa ng mga desisyon sa ating pong buhay. No, kaya pag ang isang lalaki ay stable, committed 'yan. Magpasalamat tayo may pag nakakita tayo ng mga kalalakihan na sa totoo lang ako lang naman sa aking point of view. Nung ako po ay nagbibinata, syempre nagtitingin-tingin din tayo, Sir Roy. 'Di ba? Kahit sino naman eh. 'Di ba? Basta may hindi ka bulag. Di ba? Basta Oo naman, hindi ka- normal yan. Hindi Yes, ka sir. bulag. Di ba? Meron Tumitingin ka. What I mean is, meron ka rin tinitingnan syempre, meron ka rin tinitingnan na prospect na nais mong Eh, maging. Siyempre naman. Yes, sir, asawa. Hindi tininiwala na love is blind eh. Di ba? Yes, sir. Di Oo. ba? Kaya team preparation, yung mindset ko before, syempre, kung ako ay maghahanap, gusto ko yung maayos din. Lahat naman eh. Yes, sir. Di ba? Oo naman. Di ba? Yung makikita ko, napakaganda yung faith niya sa Panginoon. Hindi lang yung magpapakitang, kasi sa totoo lang, karamihan sa ating mga young people, gusto lang natin magpakitang gilas eh. There are times na gusto nating i-project na that we are something, pero yun pala ay halos walang-wala tayo. Kaya napakaganda team preparation, magtitingin-tingin din tayo ng isang nais natin na magiging partner sa buhay na makita natin that they are committed, they are stable, lalong-lalo na po sa kanila pong pananampalataya. Dahil pag nakakita po tayo ng ganyan, sigurado, ang Panginoon din ang magbibigay sa iyo ng desire eh. Yun.
ang desire ng Panginoon na magbibigay sa iyo ng desire na when it comes to choosing the best women, the best men na nais mo maging partner sa buhay, pambira, mag-seek ka lang ng guidance sa Panginoon, ay sigurado itong nais na maging asawa ng nais ng Panginoon na maging asawa ko in the future. Kaya napakaganda po, team preparation, habang ngayon pa lang ma-establish natin yung commitment. No, kasi papasok tayo sa pag-aasawa eh. 'Di ba? Ang pag-aasawa is also a commitment, no? Yeah. Kaya napakaganda po niyan, team preparation na ma-establish natin yan habang tayo pa ay hindi pa dumadating sa point na ganyan. Sir Roy. Yeah. Alam mo, importante yan, Brother Tony. That's why we have been emphasizing many times our commitment to God. Bakit sa Diyos mag-uumpisa ng commitment, Brother Tony? Sapagkat, ito sa mga taga-subaybay namin, no? Importante ito. Number one, yung ating commitment sa Panginoon must transcend everything. Ibig sabihin, even unto death, tayo ay committed to the cause of Christ. Sapagkat mismo ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi siya umatras, bagamat kinakabahan siya. Sabi niya nga sa kanyang ama, kung po pwede lamang lumampas sa akin ito, yet not my will, but thy will be done. That was the commitment of Jesus Christ to His Father, to the cause of God. Kailangan may mamatay, may dumaloy na dugo sa Kalbaryo, malinis na dugo. Natakot ang ating Panginoon, humanly speaking. But because of His commitment, sabi niya, yet not my will, but thy will be done. So even unto death, death on the cross, Jesus Christ was committed. How much more sa atin? That's why importante yan. Young man, young lady, importante yan. Pakinggan nyo ito. If you could commit yourself to God, to the cause of Christ, yan ang highest form of commitment. Yung ibang bagay na commitment, mababa na lang yun. Madali na lang yun. Commitment mo sa husband mo, madali yun. Bakit? Mas mahirap at mas mataas ang pinakamataas na antas ng commitment is your commitment to God. If you could commit yourself to God, young lady, you could commit yourself to your husband. If you could commit yourself to God, young man, you could commit yourself to your wife. You could commit yourself sa pag-aaral mo, sa pag-a-attend ng church, sa lahat ng bagay, sa trabaho mo. Alam mo, ang tao, kaya mahirap maging model employee pag hindi ka kumiti sa trabaho mo. Bakit? Pabulak-bulakbul ka eh. Unstable ka. But if you are committed to God, I believe you will be committed to your family. You will be committed to your wife, to your husband, to your work, at makita ng taong bayan na ikaw ay committed sa lahat. And uunlad, pagpapalain ka dyan. That's why we have been very emphatic, Brother Tony, that we should always, ang ating commitment mag-umpisa parati sa ating commitment sa Panginoon. Brother Amen. Tony. Amen. Totoo po yan. Kaya sana sa mga kabataan na nakakapakinig ng ganitong klaseng programa, na-encourage yung bawat isa sa atin. Alam nyo, team preparation, tumatanda tayo eh. Hindi naman tayo bumabata. No? Sana naman mag-act din tayo sa ating edad. Katulad nga ng patuloy natin na hamon sa mga young people natin, mga kagrupo natin ng team preparation, it's sad to say, may mga pagkakataon, mas matured pa yung mga mayroong mga team focus kaysa sa mga team preparation. No? Kaya alam nyo, there are times na nagiging problem natin yan when it comes to maturity, when it comes to commitment, kasi sa ibang bagay natin inilalaan yung ating panahon when it comes to involvement. Pero alam mo ba, Tony, Sir we Roy. have been talking about commitment to God, to Christ, or the cause of Christ. Mga kabataan, hindi ito jahe. Hindi ito corny. Ang sinasabi namin dito, una sa lahat, this world was built on the commitment of God, on the love of God for humanity. Christ paid the ultimate price on the cross at Calvary because of His commitment. Ang magulang mo, pinagtiyagaan ka because of their commitment to you. Amen. This country was built by committed leaders in the days of old. Ibig sabihin, commitment will be the byword na kailangan ng ating henerasyon ngayon. And the highest form of commitment na kung saan all other forms of commitment ay aangkla lamang will be our commitment to God, Brother Tony. Amen. And having said that, nais kong i-welcome, Brother Tony, Yes, sir. ang isang special guest natin ngayong Special gabi guest? dito. Amen, amen. Yun.
Yung pinaka-ehemplo ng commitment sa gawain ng Panginoon. Yun. Sa ating Ah. church. Yun. Amen, Yes, sir. amen. Good Thank you, evening. Brother Roy. Pero alam mo, Yes, sir. mukhang masarap yung commitment niyo dyan sa harapan ninyo. Sir, eh. ibang klaseng Yun. commitment yata yun dito, I-upload sir. po kayo, Brother Tony, kasi Parang gusto ko nang tapusin. Nakita ko, parang gusto ko nang tapusin yung programa eh. Matindi yan. Masarap makipag-commit yan. Well, thank you, Brother Roy, Brother Tony. At naririnig ko yung discussion nyo. Maganda. At mga kapatid, tama yung mga sinasabi nila. No? Ito dapat pasalamatan. Actually, maraming beses ko na po sinasabi ito na dapat talaga natin pasalamatan ang programang ito kasi it enhances, napapalawak, napapatibay nito ang ating relasyon kanino pa man. Because as we listen dito mga kapatid, merong mga namomotivate sa atin na hindi pa natin gaanong alam. You know, para bang ito talaga, ma-apply natin, makukuha natin, pupulutin natin, ilalagay natin sa ating isipan, lalagay natin sa ating puso, tapos gagawin natin. Maganda itong topic na ito ng commitment talaga. Sabi ko nga, parang matatapos ang taon, hindi pa tapos ito eh. Yes, sir. yes, sir. Ang dami kasi subject na pwede mo idugtong yung commitment. Yung salitang commit eh. Ang daming subject na pwedeng ilagay doon. Kasi the very meaning of the word commitment ay napakatindi na. It is an agreement that you will put into action Amen. deliberately. Pinag-iisipan sa Tagalog ba? Pinag-iisipan ng mabuti. Hindi mo palalabasin. Bago mo man gawin ang isang bagay, pinag-isipan mo yung agreement na yun eh. No? Amen. Talagang grabe. Kaya nga, consistent. Hindi lamang ito isang beses mo gagawin. Na katulad sinabi ko nga, na para bang sa magulang, hindi mo pwede sabihin na, sinabihan ko na yan eh. Hindi lang once. Pinag-isipan mo matagal ito. Kasi yung salitang commitment, kaantabay nung salitang commitment, mga kapatid, yung agreement na, yung agreement na yon na yung bang, committed ka doon sa agreement na yon, na ilalagay mo sa action, ano man ang mangyari. Kasi nga, merong darating sa panahon na yung sinasabi mong I love you, mukhang hindi magmumukhang I love you yun eh. Hindi na. I'm telling you. Ito, realistic tong usapin, di ba? Yeah. May kasama tayo dito dalawang ba? Diyan si Rona, nandiyan si Ara. Palagi ko naman, nakaranas na to ng mga ganon. Ay. Bagamat, yeah. Ma'am Si Ara. Si Rona Hindi ko nakaranas alam, na. Si Ara, nakaranas na. Hindi nga lang alam nung kabilang parte. Ay. Anyways, so ang point ko is, kayo, nakaranas na kayo. Ang point dito is, pag dadating, this is we cannot deny this. Kasi, yung parang yung love, totoong-totoo sa unang pagkakataon. Yeah. Kaya nga, ibinubuwis mo ang lahat eh. Yes, sir. Sinaway mo na lahat-lahat, hindi magpapaawat. Oh. Lahat. You see, That's kaya love. nga meron tinatawag Bok na tayong lahat dito, saksi tayo ng mga broken relationship. Yeah. Di ba? Yeah. Yung broken line ba, parang broken line sa kalsada na pwede ka mag-overtake. But anyways, alam natin yung masaksi tayo na napakaraming broken relationships. Now, pero lahat ng broken relationships na yan, nagsimula yan sa maayos. Yeah. Yeah. Nagsimula yan sa sinasabi nilang, I love you. Yun. Susungkitin ko ang buwan para lamang maipagkaloob sa At iaalay ko iyo. sa iyong paa. Iaalay ko sa iyo. Yun, Yeah. pambihira. Yan ay bilang isang alaala ng aking pagmamahal sa iyo. Di ba? Yeah. Yung mga bagay na yan. Pero alam natin, nag-change yan. Full Kayang million, sir. baguhin yan, mga kapatid, ng ibang kulay ng buhok, Yun. ibang kulay ng mukha, Yun. ibang kulay ng liig. You know? Ibang kulay ng leeg. Kasi meron kasing ganun babae. Pinapaputi lang ang mukha. Hindi niya alam dapat yung palang baguhin din yung liig. But anyways, so, ang ibig ko sabihin, kayang baguhin yan ng sino mang personality. Yeah. Di ba? Kaya. At kayang baguhin yan ng ibang problema ng panahon. Di ba? So, yung problems, nag-a-arise yan. Ngayon, ang kagandahan na meron kang commitment, committed ka, na sinasabi nga pag kinakasal, sa hirap at ginhawa, sa kapahamakan at kabutihan, kahirapan. At Di ba? kabutihan. Di ba? Sinasabi yan, kamatayan lamang
ang magpapahiwalay sa iyo at sa akin. Abay, pambira, hindi pa naman namamatay, naghiwalay Wala na. na. Oh. Naku po. Nung sinabi niya siya, susungkitin ang buwan, full moon yun. Nag-half moon. Nahati yung Yun. kanyang ano. Nahati, tama, Nahati, tama, oo. pwede. Pero, yun nga ang problema eh. Kamatayan lang magpapahiwalay sa iyo at sa akin. Hindi pa naman namamatay, hiwalay na. Wala na. Naku So, po. ito po yung saksi tayong lahat. Kayo mga nandidyan. Now, kaya ang pinakamaganda, pag merong commitment na ganito, alam mo kung saan ka nag-agree. Wow. Di Yes, ba? sir. Alam mo, doon. Tapos, deliberate pa. Pinag-isipan ng mabuti kung sa wika natin. Pinag-isipan ng mabuti. Sa pamagitan ng thorough study, lahat, bago ka nagsabing, yes, I agree. And I'm committed to it. Ano man ang mangyari. See? So, yun ang pinakamaganda. Ngayon, pag naunawaan mo na yung salitang commitment na yun, doon mo na ngayon, itapal ngayon, idugtong mo na ngayon yung subject nun. Katulad sinasabi nyo kanina, commitment sa Diyos. Okay? At sa gawain ng Diyos. Pagka committed ka sa Diyos, committed ka rin sa gawain ng Diyos. Yeah. Okay? Check. Ngayon, ang punto rito ngayon, eto ang hindi nakikita ng iba. Hindi sila makagawa ng commitment sa Diyos na inaakala nilang makakagawa sila ng commitment sa tao. Sa Diyos nga, hindi nakikita. That's it. Ang point dito, Bok, ang point dito is this. Yung magkaroon ka ng commitment sa Diyos, grabe ng practice yun. Masasanay ka sa isang commitment na napakahirap gawin kasi sabi mo nga kanina, hindi mo nakikita eh. Yeah. Yeah. Yes, sir. Mahirap eh. Yeah. Amen. Oh, ay kung makagraduate ka doon at nakayanan mo yon, sabi ko nga kanina sa programa mga kapatid, sa TBL, araw-araw, may reason ka kung bakit kinakailangang maging mahalin mo ang Diyos. Committed ka to love God. Committed ka to serve God. Anong reason? You see, dapat makita natin, araw-araw, committed ka muna sa una. Sa isa lang, sa isang pagkataon lang. Kaya sabi ko nga, kung natandaan nyo kay Dominic, sinabi ko nung gabi, ano sabi ko ngayon? Dominic, bakit sinasabi mong mahal mo siya? Sabi niya, maganda. O, isa pa lamang yun. Hindi mo pa nakikita yung kanyang kaesan. Kaes ba? Yun. Capital S. Sumpong. Yun. Hindi mo pa nakikita yon. Ang nakikita mo Kaes. pala ngayon, kagandahan. Pero salamat naman, ang nakikita mo ay kagandahan. Wow. Ngayon, kung meron kang rason na nakikita para i-commit mo at mahalin mo ang babaeng yun sapat nagagandahan ka, kumusta naman ka ang paningin mo sa Diyos? Hindi ka ba nagagandahan? Yun. Wow. Ngayon, bakit hindi ka makommit sa Diyos na to love God? Oo nga Yun. naman. See that? Wala ka bang nakikita? Ngayon, araw-araw nakita mo, maganda siya. Maganda si, baka madulas lang ako. Ay, Dominic, pinag-usapan. Dominic. Yeah, si Dominic. pinag-usapan. Oh. Si Dominic, okay. Maganda siya. Ngayon, sa araw-araw na yon, yun ang una mong nakita, may araw na madadagdagan pa yon. Yun. So, ang design ng commitment nagsimula sa isa, pahigpit patindi ng patindi. Kaya nga ang commitment sa relationship ay patindi ng patindi. Amen. Hindi Tama. pawala ng pawala. Kahit na tumatanda yan, kasi habang tumatanda, ang isang tao, kapatid, lalong gumaganda ang buhay niyan. Yun. Sabi ko nga sa inyo, di ba, naririnig nyo na yun sa akin. I like to be young. Pero kapatid, siguro sa physical lang. Hindi Huwag mo sa pag-iisip. Yun. At Ayokong sinasabi mo, bumalik sir, sa batang pag-iisip eh. ayaw mo ipagpalit ang iyong kondisyon ngayon, estado ngayon. Yeah, hindi ko Sa magpapalit. bata. Hindi sabi ng iba, medyo, 62 ka na. O sige, anong problema? 63 na nga ako eh. Oh, taon na ito. Anong problema ngayon? Yeah. Di ba? Kagabi lamang, kailan ba? Kaninang papunta kami doon sa pinuntahan namin nila Conrad. Pinag-uusapan namin yung may birthday ng leap year. Ngayon kasi di ba? 28 ngayon, walang 29. Yeah. So ilang taon bago magkaroon ng 29? May alam ba kayo? Every Four. 4 years. Every four. So sa madaling sabi, yung nag-birthday ngayon ng 29, bata siya lagi ng 3 years. Yun. Oh, di ba? Kasi once every 4 years ang kanyang birthday. Yeah, sir. once every 4 years. Akalain mo yan. So, it's kapatid. Tanong, so every 3 years, nawawala ba yung pagtanda niya? Hindi, tuloy-tuloy. Pero sabi nga ni Doc Sheila, pwede mong harangin yung, anong tawag doon sa age? Biological age. Biological age. Yeah. Pwede mo maharang yon.
Yung biological age, hindi mo maharang. Tuloy-tuloy yun. Chronological Pero age, yung tuloy-tuloy. Ang chronological, chronological, tuloy-tuloy. tuloy-tuloy. Ang Ang biological, kaya mo kaya harangin. mo harangin. Yeah. That's it. So, makikita mo, it doesn't matter. Pero what matters is, yung attitude na nai-improve taon-taon. Amen. Yun. Amen. Mangyayari lamang yon, kapatid, kung meron ka, consciously, deliberately, committed ka sa ganung klaseng agreement. Ito ba'y maganda? O kung maganda ito, should I commit myself? Kaya sir, yung binabanggit mo parati, tumanda ka na, hindi ka pa nagbago ng ugali mo. Yun. Nakakalungkot yun eh. Pag tumanda ka, ang isang matanda na may ugaling bata, ang tawag natin dyan ay ulianin. Wala pa siya sa 80, sir, ulyanin na eh. Yeah. 40 pa lang. Hindi na ba, ang kasi doon, ang point kasi doon, hindi na ba bagay ang kanyang ugali niya sa edad niya? Yun, You see? yun. Pero ako, I'm proud na sa edad ko, may naiisip na ako ayon sa tinagal ko sa mundong ito. You see? Kaya ayoko mag-ugaling. Pag may nakikita akong halos ka edad ko, tapos ang ugali parang bata, good night. May mga kausap ako, nakakala nila, very na sila. Yung kamakailan lamang, may kausap ako. Pinito ko sa iyo. Halos ka edad mo, sir. Halos Nung ka edad malaman ko. yung edad mo, mumurahin ka pa, sir. Yeah. So, yung point na yan. Kaya dapat mahalaga na bata pa kayo. Ngayon, nasa team prep pa lamang kayo. Sanayin nyo na ang sarili nyo na kayo'y maging committed. Amen. Huwag kayong matakot sa commitment. Because commitment is very important sa sa pagkatao natin. Check. Yeah. Alam nyo, ang rason lamang, mga kapatid, kung bakit tayo ay nakakapag-isip ng mabuti, because we're human being. Hindi tayo hayop eh. Di ba? So, normal sa tao na makaisip ng mabuti. Kaya nga, mga kapatid, kapag kayo may commitment, i-commit mo ang isang tao, ang sarili mo, sa mga bagay na makakabuti sa iyo. Okay. For example, may itong sa discussion natin ngayon, kanina ko pa kayo pinapakinggan. Ang tanong ko ngayon, sino kaya ang nag-a-agree doon sa sinasabi ninyo? Di ba? Kaya nga yung iba, hindi nagwa-watch eh. Bakit? Yeah. Di ba kapag-agree? Kasi nasasagasaan yung ego nila na patungkol doon sa isang prinsipyo na hindi biblical at hindi approved na Diyos at hindi nila kasama ang Diyos. Yeah. Na pagka nabanggit natin yun dito sa issue na ganito, parang mabuburn out sila at pagka na-burn out sila, ay mapapahiya naman sila. Di ba? So, pero ang pinaka-point is this sana. Maganda yung sinasabi ni Brother Roy. Maganda yung sinasabi ni Brother Tony. Maganda yung sinasabi ni Sister Rona, ni Sister Ara bilang mga babae. Kukunin ko yan. I agree with that. So, if you agree with that, can you commit with that? You see? So, kung nag-agree ka dyan, bakit hindi ka maging committed dyan? Dapat, tatanggapin natin, pag-iisipan ko ng mabuti, maganda yung sinabi niya. Kukunin ko yan, tatanggapin ko yan, iti-take ko yan. See? So something will make, you can make the difference. You can make a difference. Kasi, meron kang bagong ina-apply sa buhay mo na hindi mo dating ina-apply at ngayon ina-apply mo na at hindi lamang, kaya mo ina-apply because you're committed to it. And one day makikita mo ang changes sa buhay mo. Yan ang pinakang-exciting dyan. Sabi ko nga, that is your reward. You see? Kasi lahat yan may reward, mga kapatid eh. Kapag ka nag-refuse ka sa discipline, balang araw, after 2 years, 5 years, ang sasabihin mo, magsisisi ka na hindi mo in-apply yung narinig mo. Yun. Pero naman sa mga nag-apply, magpapasalamat kayo na tinanggap in-apply ninyo mo. ang disiplina Amen. na narinig ninyo. Yes, sir. Yeah. That's it. So, alam mo, yan ang mga laman ng commitment na dapat tayong maging committed. You see? Now, alam ko, mga kapatid, I don't know kung may mga lalaki, na mga babae, na nag-iisip ng mga ganyan. You see, kanino mo i-commit balang araw ang buhay mo? Di ba? Kanino mo i-commit? You see, yung buhay na taglay-taglay mo ngayon, na inalagaan mo, lahat, kanino mo i-commit? Tandaan natin, mga kapatid, maraming napapahamak sapagkat they never make any commitment. Pero sir, marami naghahanap ng gusto lang mapangasawa. Marami. Pero wala nag-iisip, kanino ako magkukumit Yun. sa buhay ko. Tama ka doon. Amen. Yun ang matindi. Amen. Malutong yun. Yun. Kaya nga ang pinakamaganda ngayon,
hindi na pa-practice yung commitment. Ayaw nilang sanayin yun. Ang akala lang kasi nila, ang commitment is just for, yung mag-aasawa ka na, mag-ganon. No. Kahit na bata ka pa, ito dapat ang ituro ng mga magulang. Matuto na silang mag-commit sa tama. Na ibig sabihin, ito, di ba sinasabi na sa mga bata, ano to anak, mabuti ba to? Ngayon kung mabuti ka ba, mabuti to, susundin mo ba to? Gagawin mo ba to? So tinuturuan mo siya na mag-commit sa tama. Amen. You see? Kasi kapag ka ang isang bata lumaki ng lumaki na hindi sanay sa commitment, hindi yan sanay sa responsibility. Yeah. Because ang tao umiiwas yan. Di ba dito sa church natin, maraming umiiwas sa membership. Bakit? Ayaw nilang mag-commit. Ayaw nilang maging committed sa isang simbahan. Diba? So bakit? Gusto nila yung wara-wara lang na wala, kahit saan ka lang pumunta. Walang So, pressure, walang stress. Walang pressure. Ayaw nila ng gano'n. So wala. Ayaw nilang i-practice anong standard nito, mapipressure ako. No. Pero hindi lamang nila inisip na ang standard na yun makakatulong sa kanya. See? So nakikita natin dito mga kapatid na yung commitment, matuto ka sa commitment, napakahalaga. Embrace mo yung commitment. Commitment to God, commitment to the works of God. You know, it's so important. Hindi in fact, katulad ng ginagawa natin ngayon, committed kayong 4 dito sa programa ito. You see, nag-agree kayo na, nung kinausap ko si Brother Tony, nag-agree ka. Nung kinausap kita Bok, nag-agree ka. Nung kinausap kong dalawa, nag-agree sila. So committed kayo rito. You see, kaya katulad ni Cyril, nagpaalam siya na hindi mo na siya magpupunta rito. Bakit siya nagpaalam? Kasi committed siya rito. Pero ang commitment nyo rito, nakakatulong sa inyo. Check. Nakakatulong sa inyo. Yan ang sinasabi ko. Pag nasanay kayo sa commitment, makakatulong yan sa inyo. Yan ang hindi na kayang bawiin at agawin sa inyo ng sino man. No one can Amen. take that away from you. Amen. Sir, alam mo ba na by August, 5 years na tayo. Oh, wow. 5 years. Dito sa programa Dito ito. sir, sa programang ito. Wow. Eh, kamakailan lamang. Ako nasa Zambales pa, lockdown, COVID. Na inumpisahan nito, sir. Yeah. And by August, by God's grace, 5 years na tayo. Yung sabi mo sa na commitment, na hindi natin iniisip, magpa 5 years na pala tayo. Wow. But alam natin, basta pag Friday ng gabi, may show tayo. Ganun lang kasimple yun eh. And personally, sa iyo, Boko, ikaw ka makakapagsabi, nakakatulong sa iyo yung commitment na ito. Nakakatulong, sir. Sapagkat, alam mo, by Friday, ikaw sir nagsabi, long time ago, 25 years ago, 30 years ago, ako'y bago sa church. Anong nakuha ko sa sinasabi nyo? Punuin nyo ang schedule nyo na dapat may gagawin kayo. Yeah. Huwag nyo hayaan na walang laman ang schedule mo. Yeah. Good. That's good. Punuin mo lang. And before you know it, malalaman mo, ang dami mong nagawa. Yeah. Kasi puno ang Wow. schedule mo eh. Yeah. Huwag mong pahintulutan, umabot ang punto na mag-iisip ka, ano kayang That's gagawin ko ngayon? Pag umabot sa puntong yon, hindi ka nagplano na schedule mo. Kasi nag-iisip ka pa siya kung ano gagawin mo. Yeah, yeah, yeah. Yan lang. Yan lang sinasabi ni Brother Roy na yan, Brother Tony. Tignan mo. Mahirap kaya yung maya-maya, pagkatapos mo nito, boom, lilipat ka lang, meron ka na namang gagawin. Boom, nagmamadali. Katulad kanina, may pinuntahan kami, good news yung pinuntahan namin. Nandun pa lamang, at talagang, nag-iisip na ako sa programa, habulin ko. Kasi alam kong, may sasabihin ako, may ganitong mangyayari, ganyan. So, kinakailangan kaya doon pa lamang, habang bumabiyahe kami, ay nakamonitor na ako, Google Meet na ako. Bakit? Mangyayari lamang yon kapag ka committed ka. Yun. Mangyayari lamang yon kung meron kang commitment. Hindi mo commitment yan sa iba, kundi commitment mo sa sarili mo, sa Diyos, na ito, nag-a-agree ako, dapat mangyari ito. Ilalagay ko ito sa practice, gagawin ko ito. So makikita ito talaga ng tao. Pinag-isipan mo ng mabuti. Na bago mo gawin ng isang bagay, pinag-isipan mo ng mabuti. Now, let's put it dito sa kalagayan ng preparation. Okay? Paano makakabuti? Now, eto serious matter. Okay? Pero tandaan nyo, pastor nyo ako, kaibigan nyo ako, katulong nyo ako. Amen, sir. Okay? Now, so makikita nyo, ang mga taong hindi naksanay sa commitment. Wawarningan ko na ngayon ang mga babae at ang mga lalaki. Huwag kayong pipili ng mga mapapangasawa ninyo na hindi sanay sa commitment. Yun. Amen. Yan diretsuhan mula sa pastor. Yes, sir. At least nanggaling kay pastor. Yeah. Huwag kayong Yeah. pipili. Makikita nyo kasi sa tao, mga kapatid,
makikita nyo sa lalaki, makikita nyo sa babae, ang sanay sila sa commitment. Bakit? Makikita mo ang direksyon ng kanyang ginagawa. Tama. Ang direksyon ng kanyang buhay. You see that? Makikita mo. Now, eto hindi naman, eto, I warn you, both men and women, ladies and gentlemen. Ha? Wag na wag kayong papatol sa mga taong sanay sa mga short-term relationship. Amen. Yun. Amen. Sapagkat yung sanay sa short-term relationship, walang commitment yan. Check. Yes, sir. That's right. Check. Very clear. Maraming check. Grabe ang tango ni Dave. Ha. Ha. Yan ang dapat yung Amen. titignan. Kaya nga ako nandito para subaybayan kayo, para sabihin sa inyo Thank you, yan, sir. upang hindi na kayo ma-involve doon sa mga tinatawag na short-term relationship. You see? Short-term. Yeah. Yung bang, ano ngayon? Parang, makita mo nga, sa una, sinasabi ko, itong pagkakaiba niyan eh. Alright. Ang saya-saya sa una. Pero habang tumatagal, lungkot-lungkot na, hindi saya-saya, kundi Yan na, lungkot-lungkot. yan na. Tapos Yan. maya naman, saya-saya naman. Sa tagal yung pagsasama, saan kayo nakafocus? Sa kasiyahan o doon sa kapunaan? Hindi sa kasi. Alam kong hindi tayo perpekto eh. Kaya kailangan nga ng commitment. Kasi kung hindi ka kung perpekto ka at masaya tayo, I love you. Sa panahon na hindi ka perpekto, I love you pa rin. Amen. Yun. That's Bakit? commitment. May commitment ka eh. Amen. So, in other words, sa panahon man ng perfectness or kapanahon ng completeness at incompleteness, masaya kayo lagi. Bakit? Nandoon yung agreement, nandoon yung commitment. You see? So, kaya nga mga kapatid, maraming napapahama kasi pag hindi na masaya, hiwalay na tayo. Yun. So, masasanay ka doon sa short-term relationship na doon na, yun ang pinakang cause, yun ang dahilan. Bakit? Walang commitment. So ngayon, tayo ba bilang magkakaibigan, hanggang saan ang pagkakaibigan natin? Saan tayo committed? You see, naunawaan nyo ba na ang tao ay talagang tao lamang? You see? Now, alam nyo ba, eto, topic ko to sa Sunday. Alam nyo ba na kahit ang tao ay nagkakamali, pero sa kabila ng pagkakamali ng tao, ang tao ay natuto magpatawad. Amen. You see? Yeah. Alam niyo kung bakit? Kasi tao tayo eh. Yung hayop, hindi marunong magpatawad yun. Oh. Kaya kapag ka ang tao nagpatawad, it's because he's a human being. Pero pagka hindi ka human being, hindi po imposible na hindi siya magpapatawad. So, hayop, sir, yung hindi nagpapatawad. Hayop hindi nagpapatawad. Sinasabi ko yan. Hindi ko naman sinasabi yung tao na hindi. Pero marunong kayo mag-isip ha. Pero sinasabi ko lamang ngayon mga kapatid, ang purpose nitong ganitong klaseng usapin is maiwasan yung kapahamakan ng kabataan. Yun. Because sasanayin mo ang sarili mo na sa commitment. I'm committed to do what is right. Even nag-iisa ako. Amen. Yeah, I'll do what is right. Kahit na nag-iisa ako. I'm committed sa ganitong klaseng trabaho kahit na wala akong kasama. When I surrendered my life full-time in the ministry, I'm committed to it. Ano man ang mangyari? Kaya narinig niyo sa akin, ano yung motto ko bilang personal? Personal ko na sinasabi ko lagi. Ano man pasukin ko, i-enjoy ko. Enjoy mo. Yeah. Oh, i-enjoy ko yan. Ano man pasukin ko, i-enjoy ko. Committed ako dyan. Pagka nagkamali yung pinasok ko, kapag ka malungkot yung pinasok ko, pagka may stress sa pinasok ko, i-enjoy ko pa rin yun. Bakit? Pinasok mo. Pinasok ko yun eh. Good. Amen. That's commitment. Alright, that's commitment. Yan lamang pinag-uusapan natin. Kaya ang mahalaga rito, bago natin itambal yan, bago natin ilagay yan sa subject, unawain muna natin ang mabuti yung commitment. Pero sinasabi ko naman, you will enjoy commitment. Hindi mo dapat katakutan ng ang commitment. Kasi katulad nga sinasabi ko, ano man ang lumabas dyan, i-enjoy ko yan. Kung sa iyo nakakahiya-hiya yan, well, i-enjoy ko pa rin yan. Bakit? Matututo akong resolbahin yung nakakahiya. Yun. Yeah? Matututo kong i-bear yung pain. Matututo kong i-bear ang anumang bagay na hindi ko na kaya. Pag-aaralan ko yan.
Ikakargahin ko yan. Papasanin ko yan. Sabi nga ni nung isang preacher si Billy Sunday, pag hindi ko na kayang mag-preach, magpi-preach pa rin ako. Pagka ang dyablo hinamon ko ng suntukan, natalo niya ako at naubos na yung kanang kamay ko, kaliwa naman gagamitin ko. Pag naubos na yung kamay ko, sisipain ko siya ng kanan ko. Pag wala na yung kanan ko, kaliwa naman. Pag naubos na yung kamay ko at saka pa ako, kakagating ko na siya. At kapag naubos yung ngipong kakagat sa kanya, kakagating ko siya kahit wala na akong ngipin. That's cool. You see, that's commitment. Yeah. Yeah? Kaya mga kapatid, napakaganda, mai-enjoy nyo talaga. Huwag niyong katakutan ng commitment. Kinakalang enjoy nyo. Magpapasaya yan. Kaya napakaganda na kapag ikaw ay isang committed na Kristiyano, sabi ko nga, walang demonyo sa impyerno na kaya kang i-discourage. Amen. Okay? Alright, back to you, Tony. Para naman Amen. madagdagan ninyo ang lahat ng aking mga sinasabi dyan. Sir Tony, alam mo, Ma'am Rons. Palagay ko mamaya, pwede na akong Ay. kumain ng nakikita ko Ay, yan. Pero ito sabi ni Owan, para madagdagan mo pa ang kanyang mga sinabi. Sa kanong bagay ba, dadagdagan pa natin yun. Baka mag-give up eh. sir, punong-puno. Pero alam mo, totoo yun, sir. If you could not be committed, wala ka matatapos. Yeah. Kahit sa aspeto ng buhay mo. Wala. It takes commitment to finish even a simple job. Yung simple lang. Yeah. Sa estudyante yung assignment. Sa pambukas kanina mga sinabi mo, nabanggit mo yan eh. Yes, sir. Yeah. Kailan may commitment ka. And then, pag bata ka pa lang, masanay ka little by little. Habang tumatanda ka, lumalaki, natututo ka, paano maging committed. That's why sabi natin kanina, bata pa lang, inuumpisahan natin. You? Is that preparation for marriage? Yes. Yes. Is that Yes. marriage counseling? Yes. Ang mindset kasi natin, marriage counseling will only come in pagkakasal na. Or Yeah. family planning pag nag-asawa na. Pag mag-aasawa, Pag mag-asawa buwan na, lang sir. yun, buwan lang. Family planning. Linggo lang, sir. Linggo mag- lang. yeah. Tatlong linggo at sa isang buwan. Too late. Too late yun. Too late. Grabe yung pagka-late na yun. Grabe yung pagkalay, sir. Ang malaking aspeto sa pag-aasawa na madalas naging bunga ng paghiwalay o ng away ay yung ugali natin. Ay paano mo ayusin ang ugali ng tao? Simula bata. Yeah. Hindi mo pwedeng turuan yan pag 20 anyos na yan. Hindi na makikinig sa'yo yan. Kung 19 years siyang matigas ang ulo, 1 year mo tuturuan, magiging baba pag 19 years siya na hinumog siya ng sanlibutan sa kanyang kapangitan ng ugali. That's why dito, sa mga taga-subaybay namin, we train up the children Yun. every step of the way. May session tayo na para sa kabataan. And mag-culminate yan sa show na ito, the preparation. Bago sila tumalon, hindi sa bangin. Yeah. Sa responsibilidad sa pag-aasawa, Brother Tony. Minsan yun na nga ang magiging problema, Brother Roy. Yung pagiging responsible niya. Kasi you cannot be a responsible person if you are not a committed person. Yun. Oo yan. You've got to be committed to be responsible. Yes, sir. Yes, sir. You see? Sapagkat pag may problema, tatalikuran mo na yan eh. Yeah. Pag yeah. wala kang sense of responsibility. Meron kang sinabi kanina na wala tuloy sa akin eh. Na magandang tignan yun eh. Na kapag ka ang tao mahuli na, 19 years. Yeah. Nahubog. Wala. Huli na. Talagang marami nang mawawala. Mahihirapan na. Kasi alam mo kung bakit. Hindi lang ikaw ang nagtatanim sa isipan ng tao. Ang mundo nagtatanim din eh. Totoo. Check. So, mas grabe yung paraan ng mundo para tamnan ng ibang pag-iisip. So, tinuturo ng mundo. Tayo dito, tinuturo natin dito commitment. Anong tinuturo ng mundo? Pag nakita mong hindi na kayo compatible, bigyan nyo ng kalayaan ang bawat isa. Yo. Di ba? So, ganun tinuturo. There's no commitment. Yeah. Now, ang tanong ko ngayon, pag nakita mong hindi kayo compatible, ang solusyon ba ay maghiwalay? O pag-aralan kung paano maging compatible? Amen. Sino talaga ang naging compatible? Yeah. We are created differently. Di ba? Sinong naging compatible? Wala. Pero meron tayo, kaya nga dapat may commitment kasi dapat may agreement. Yun. So saan kayo mag-agree? Not until you agree with the things of God, with the will of God, you cannot be compatible with each other. Yun. Kailanman hindi kayo magiging compatible. Maliban na lamang na ibalik kayo pareha sa imahe ng Diyos. Amen. Sabi mo siya doon, sa lumang church, sa lumang CSI, kung may problema, Bok, aatrasan mo yan.
masasanay ka sa kada may problema ka, aatras ka. Yeah. Ang kalabasan mo, wala kang maka-accomplish, masusolve na problema. Yeah. Kasi kada problema mo, tatalikod ka, aayaw ka eh. Wala kang commitment, wala kang sense of responsibility. May konti problema sa pag-aasawa, tatalikod ka, aalis ka. Hanap ka naman ng sinasabi mo, sir, compatible. Yeah. Yeah. Walang may Hanap ng compatible sa iyo pag hindi yung tinanabaho ang compatibility ninyo. Yeah. Amen. Yeah. Yeah. Amen. Itong That's pinakamaganda nito. All right. Iano nyo na to. I-my day nyo na. Christianity is the strength of compatibility. Pag prinactice mo yun at prinactice mo yung Christianity, because what is the essence of Christianity? Christ. Yan ang pinakang pinakang sentro Christ. So Christianity is the practice of living the life in Christ Jesus. That is Christianity. So that's why Christianity is the strength of compatibility. Pag walang strength, your compatibility nyo, at sasabihin nyo, pera, walang compatibility. Wala, sir. Sabihin nyo naman, knowledge, lalo na. Wala rin. Lalo na yung pinag-aralan, education, lalo na. So, it's not about us. Ang compatibility lamang natin ay na kay Kristo. Kaya nga, Christianity is the strength of Compatibility. compatibility. Galing. At dyan magwawakas ang episode na to, ang session na Amen. to. Yes, sir. Sapagkat may hinihintay pa tayo. Yung ating nakaharap. Hinihintay tayo siya na nakaharap. Huwag na natin patagalin yan. Yan, Parang may alright. naamoy pati ako kanina eh. Amen, amen. So sa pagkakataon pong ito, bago tayo magpaalam sa ating pong programa, batiin po muna natin yung mga nanood sa ating pong programa ngayon pong gabi. Sir Roy, sir? Yun, shout out sa mga sumusunod. Luis Ruiz, Juvie Labesto, Jude Cordevilla, Lagya Mark Antonio, Potente Arsenio, Dean Valencia, Kerwin Kamunay, Richard Kimayong, John Harold Bergonya, Leslie Sena, Pasita Santiago, Daniel Gutierrez, Giovanni Zapatose, Omnibus, Rose Ruth Nemiada, pakilapit mo ng konti, Brad, Ma'am Joy Rico, Ma'am Tang Belmonte, Pastor Christian Gaa, Brother Ian Juarez, Rico Formanes, Ma'am Christian Marciano, Ma'am Jeka Rico, Sir Jingoy Rico, Pastor Gomer Marciano, Pastor Dexter Rico, Pastor Mike Dumenden, Ma'am Kay Dumenden, Ma'am Flor Solomon, Pastor Joel Tandoy, Pastor Sam Derilo, Ma'am Genevieve Gaa, Ma'am Noyce Navarro, and Amen. of course, Simon and Garfunkel. Total viewers for tonight ay Class 91. Class 91, amen. Maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Of course, bago tayo magpaalam, paki-prepare na po yung mga pictures po mamaya. May mga nais din pong banggitin po sila Ma'am Rona regarding po sa ating po pinag-usapan. Bigyan natin ng konting pagkakataon. Yun. Ma'am Rons. Yun. Una, maraming salamat po muli sa mga kasama namin ngayon. And Pastor Hill, Sir, maraming salamat po sa bagong prinsipyo. At ganun din po sa inyo, Sir Roy and Sir Tony. At ang natutunan ko po at na-remind ako, Sir, sa sinabi po ni Pastor Hill, yung commitment na binanggit din ni Sir Roy na simulan pa nung bata. Kasi nung bata pa ako, naaalala ko pa ang sinasabi ng nanay namin. Sa akin personally, huwag kang makipag-away kahit inaaway ka. At nung yan ang kinalakihan ko na hindi ako, by God's grace lang po yun, dahil sa, yun na ang tinuturo sa amin ng nanay namin mismo. At may kasunod pa yun dahil lalo na wala kayong tatay, dahil since maagang namatay yung tatay namin, sino magtatanggol sa'yo pag makipag-away ka? So naka-mindset na hindi dapat makipag-away kahit inaaway. So ngayon, ito nang adult na po ako, nung narinig ko na kay Pastor Hill yung sinasabi niya na sa daming kabutihan ng Diyos sa araw-araw na ginawa sa buhay mo, sa isa lang na merong nang aaway sa'yo, magagalit ka, malulungkot ka na, at magtatampo ka na sa Diyos. So alam niyo po ba, sa bagay na yan, doon ko po natutunan by the grace of God, yung prinsipyo na hindi ako pwedeng ma-offend at walang pwedeng mag-offend sa akin. Dahil biblical naman yan na sinasabi sa Bible. Bakit? Dahil kung doon na sa time na hindi maganda yung nangyayari sa atin, ang binalikan ko na yung sinabi nga ni Pastor na kagandahan ng Diyos. At ngayon nadagdagan pa na every day,
nakikita natin yung greatness, yung faithfulness, yung beauty talaga ng Diyos na hindi natin kayang ipaliwanag. At yun po, Pastor, salamat sir dahil doon lalong napatibay yung aking commitment Wow, na amen. by the grace of Amen. God. Dahil bilang ginagamit tayo sa gawain, lalo na to commit the Lord, commit sa gawain ng Panginoon, mahirap naman mga sirs, ma'am, na isa akong Sunday school teacher. Sa teaching ministry ako ginagamit ng Panginoon. Tapos palaaway ako. Yun. Maririnig na aking mga estudyante sa Bible school, sa Sunday school na nang aaway ako. Kaya it's all by the grace of God to be committed na anuman yung mangyari, may problema, may nang aaway, inaaway, tingnan natin yung kabutihan ng Panginoon. Amen. Thank you Amen. po. Amen. Maraming salamat, Ma'am Rons. Ma'am Ara. That's good. Ayun, mulit maraming salamat po, Sir Pastor Hill, Sir Tony, Sir Roy, sa napakagandang paalala po sa amin. Ang isa po sa na tumanim po sa akin ngayong gabi na prinsipyo, sabi nga ng ating mahal na pastor, na kami bilang team preparation, yung huwag kang matakot mag-commit sa tama. Kasi kung pag-commit, eto po, kung pag-commit pa lang is takot na, paano pa po gagawin na natin? How much more pag action na gagawin na natin? Yo. Kaya Totoo wala yan. po tayong natatapos team preparation, wala tayong na-accomplish dahil wala tayong kinumit sa Panginoon. Kaya Yun. napakaganda pong reminder ito dahil may mga times po talaga sa ating team preparation, sa aminin mo natin o sa hindi. Kaya nagwi-wave, kaya hindi po tayo natutumbok yung gusto po nating mangyari sa buhay natin dahil hindi po tayo committed sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang, actually hindi nga ngayon pa lang, dapat before pa, na nandun na po sa atin itong commitment na tinatawag dahil sinabi nga kayo na Pastor Hill, Sir Roy, kung ngayon pa lang, bagamat hindi pa to huli ang lahat, kaya nandito po yung programang team preparation sa pangunguna ng ating mahal na pastor para i-remind sa atin. Kaya may mga nakakausap po ako, sir, yung mga nakarang mga kasamahan ko pong full-time, na sila po, kaya gusto nilang magkaroon po na maayos na pagpapamilya o pag-aasawa dahil ayaw po nila na matulad sila sa kanilang magulang. Dahil meron po akong nakausap na meron silang broken family. Yeah, yeah. Kaya sa kanila po, ako sabi niya, aayusin ko dahil nakita ko hindi maganda yung result ng ganun pong klaseng pamilya. Kaya ako, aayusin ko. Kaya sa biyaya po ng Panginoon, itong programa ito, tulong po sa atin ito, team preparation. Kaya wag po nating takasan, wag po nating taguan, kundi i-embrace po natin ang programa po natin na makakatulong po sa atin spiritually at maging committed po sa harapan po ng Diyos. Yun po. Thank you, sir. Amen. Amen. Maraming salamat, Ma'am Ara. Nakikita ko talaga, committed na talaga si Ma'am Yes, Ara. handa. Yun. Kulang na lang yung action. Yun. Hindi, biro lang. Well, anyway, napakaganda po ng ating pong pinag-usapan ngayon pong gabi. Pastor Hill, sir, marami pong salamat. Amen. It is also a great challenge for me na kung ano man ang aking ginagawa ay magstay ako na maging committed. Actually, Pastor, yung sinabi niyo po kanina, when we say commitment, walang ibang magbebenepisyo pag tayo po ay maging Yeah. committed, kundi tayo rin, sa Yeah, totoo yeah. lang. Masasanay ka eh. Masasanay tayo, sir, eh. Kasi mapo-form yung yung attitude mo na maging disiplinado ka. At kung tayo bilang isang young people, bilang isang individual, lalong-lalo na pag isa pong tatay, pag ikaw ay natuto na maging committed ka sa Diyos, anything na nais mong pasukin na ikaw ay magiging committed, hindi ka magkakaroon ng problema. Yeah. Kasi Hanggang inuna mo yung sa ano na, Panginoon. Brother Tony, hanggang sa maging ikaw na yon, Yes, sir. maging attitude mo na. That's right, sir. It's Tama po. habit forming na magiging attitude mo na. Yes, sir. Kaya napakaganda po nito na wag tayong matakot na pumasok tayo sa isang commitment. Yeah. May sinabi kanina ni Pastor, may rason kung bakit ka Yun. nag-commit sa isang bagay. Sa totoo lang po, Pastor, when you commit on something, madadagdagan yung rason Yeah. Madadagdagan yung rason. Habang tumatagal. Yes, sir. Habang tumatagal, madadagdagan yung rason para mas maging committed ka sa isang bagay. Ganun po sa Panginoon at ganun din sa pag-aasawa. Yun. Kaya napakaganda po nito, lalong-lalo na po sa kalalakihan, kung ikaw man ay kababaihan, naghahanap ka ng isang lalaki na mapagkakatiwalaan mo yung buhay, maghanap ka ng isang lalaki Na na committed. nakikita mo na committed. Kaya napakaganda po Kaya nito yung na sinabi ating ko kanina, pinag-usapan. Brother Tony, Christianity is the strength of compatibility. Yes, sir. At Yeah, yung amen. compatibility na yan, akalain mo, dalawa na pinag-isa.
Amen. Amen. Yan yung compatibility. Sir, Amen. mahirap yun pag walang Christianity. Yeah, alam mo, Kailanman, di ba Naku compatible po. yan? yeah, alam mo, ang science kasi, I don't know, kung naaalala niyo pa yung tinuro sa atin nung grade 1 tayo, impenetrability. Yung impenetrability, no one can occupy, walang dalawa that can occupy in one place. Because hindi kayo pwede magkasya sa one place. Pero yan ay binurayan ng Panginoon sa compatibility pag merong Christianity. Ang dalawa ay pinag-isa ng Panginoon. Next week, sir, magandang talakayan yan. Sapagkat yung babae, for 19 or 20 years, 21 years, may sariling buhay. Yeah. Ang lalaki, sa ganung haba din ng panahon, may sariling buhay. Magkaiba. Magkaiba. Ngayon, pinagsama mo sa isang bubong. Yung? Paano maging compatible yan? Yeah. Kailanman imposible kung walang Diyos sa gitna. Yeah. Yan yung prinsipyo ng impenetrability. Hindi mo mailalagay ang dalawa sa isang lugar. So, hindi po pwede yun. Pero sa Diyos, kaya niyang pag-isahin ang dalawa. Kaya sinabi rin ni Solomon, 2 is better Than than one. 1. Amen, amen. Napakagandang usapin ngayon pong gabi. I am praying na ang bawat members ng team preparation ay nahamon sa ating po napakinggan ngayon pong gabi. Sir Roy, baka may nais mo Shout out pagkitin. sa mga kasama ko sa Philippine Navy, Lenlen Regalado, Bang and Carlo, Franz SB, Kim Presi, at sa lahat ng kasamaan ko sa Naval Inspector General's Office, Bojong Bautista, Tony Claro, shout out to you. And of course, Sister Christy, special shout out to the Mac. Amen. Live audience for tonight. Amen. Of course, pakita po natin yung mga pictures, Ma'am Arap. Ayan. Recognize natin sila. Yes, marami po tayong kasama ngayong gabi maliban sa ating live studio audience po. Kasama po natin ang Team Fearless. Ayan, sa pangunguna ng aming leader na si Sir Emilio Daef. Ayan po. At ganun din po sa Team Steadfast sa pangunguna naman ni Sir Dave de la Cruz. At sa grupo naman ng Team Purposeful sa pangunguna ni Sir Alfonso Owera at sa Team Patience sa pangunguna ni Sir George Arcite. Ayan, kaya ngayong gabi, Sir, ayan, kasama natin yung Kaway-kaway mga muna kayo sa mga live. nagagandahan at nagagandahang mga grupo natin sa team preparation. Thank you po. Thank you po. Amen, amen. Alright, so I believe na ang bawat Sir isa po George. sa atin ay pinagpala sa ating po napakinggan ngayon pong gabi. Pastor Hill, sir, bago po tayo magpaalam, baka may mga nais pa po kayong banggitin. Yeah, mga kapatid, ito, mahalaga itong pinag-uusapan natin. Huwag niyong kakaligtaan. Always tune in. Kahit wala ako rito. Ito namang mga kasamahan natin dito, nag-uusap-usap ito bago sila maupo rito eh. Hindi ito bigla-bigla lang, mga kapatid. Ito ay dumaan sa turong pag-iisip. No? Sa grabing pag-iisip nila. Kaya maaaring iniisip nyo simple lang sapagkat dinadala nila sa simpleng pagpapahayag ang mga mahihirap na usapin natin. Yeah. So yun ang pinakamaganda dyan. Kaya always tune in, mga kapatid. I hope ngayong gabi ay meron kayong napulot. No, Amen. maganda yun, sasabihin ni Brother Roy, next week, no, na pag-uusapan natin. Amen, amen. Abangan! Abangan ang susunod na kabanata. Alright, shout out sa aking pong mga ka-area, Northeast Family, Team Preparation, maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay. And of course, sa aking pong wife na si Sister Dang at sa aking pong dalawang anak na si Primo at saka si Anya. Huwag po kayong maglala. Next Friday, and magkita-kita po tayo sa ating pong programang The Preparation. Good night and Good God bless us all. night. To God be all the glory. Fellowshipping with one another as we walk in the light. We keep on walking when we fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's hearts. For there's nothing as sweet as fellowship
as we share each other's heart.